Bakit ba one-sided ang prosecution? Bakit idinidiin nila si Vice President Sara Duterte? Hindi ba dapat fair sila? B. Mali. This is order in the court. Here are the 3 impeachment words you should know para hindi malito. Okay? Word number 1, prosecution. Prosecution. In Filipino, taga-usig. Now, let's use it in a sentence. Gusto ng prosecution na makonvict si Vice President Sara Duterte sa impeachment niya. Sa context ng impeachment court, ang House prosecution ang tumatayong taga-usig. Trabaho nila yan under the Constitution. Prosecutors ang nagbibintang, ang nagpapakita ng ebidensya para makonvict ang isang impeachable official katulad ni VP Sara. Kaya malamang one-sided talaga sila. Taga-usig nga ni. Word number 2, defense. Defense. In Filipino, tagapagtanggol. Now, let's use it in a sentence. Sa impeachment trial, ipinagtatanggol ng defense team niya si VP Sara. Sa impeachment court, ang mga defense lawyers ang may trabahong ipagtanggol ang isang impeachable official mula sa mga alegasyon ng House prosecution. One-sided din sila. Biased sila sa respondent na kliyente nila. Last word, senator judges. Senator judges. In Filipino, mga senador na hukom. Now, let's use it in a sentence. Bilang mga hukom, dapat walang kinikilingan ang mga senator judges. Sa pagtatapos ng impeachment trial, ang mga senator judges ang huhusga kung guilty or not guilty si Vice President Sara Duterte. If convicted, tanggal siya sa pagka-vice-presidente at hindi na makatatakbo sa 2028. At least 16 na senator judges ang kailangang bumoto na guilty si Vice President Sara Duterte para makonvict siya. So, these are the 3 impeachment words you should know. Huwag kalimutan para hindi maguluhan.